Maayong gabi atong mahinigugma nga makaigsunan. Ako malaumon mga kapaglaom, mga kahigalaan, nga anaka mo sa maayong nga kahimtang karon diya sa inyong mga puluyanan o kung bisan asa ka mo nga nagtanaw sa inyong mga gadget alang sa pagsunod sa ato nga takna sa pagtuon. Sa di pa kita mo padayon, iduko nato atong ulo sa pagampo. Labing gamahanan nga among Ginoo nga naa sa kitasan sa mga langit. Lord, we would like to ask your wisdom so that as your servant will discuss the lesson, I will be able to impart to you, the Lord, to your people, the important spiritual lessons that we need to learn. Thank you, Lord, for your presence wherever your people are in our study this evening. In Jesus' name I pray, Amen. So, kumusta kamo mga kaigsunan, mga kapaglaom, mga higala? Ang ato nga pagtuon yata rin sa adlaw sa Tuesday and Wednesday. O ang timag yun nato nining simanaha, nagauluhan ni Signs of Divinity. Ilahanan sa pagkadiyos ni Ginoong Hesus. This is the center of our study for this week. Unya, tulo ka mga miracles nga gihimo ni Jesus o kining tulo ka mga miracles nga gisgutan dinhi sa ato nga lesson. Nagpunting ni siya o nagpaila ni siya nga kini nga miracle nga gihimo ni Jesus, nagasulti ni siya nga si Jesus is really a divine being. So mo ni ang task sa ato nga lesson ini nga simanaha. These miracles were not just simply a miracle, but this miracle would give an idea that Jesus, when doing this miracle, iyang gipasantop sa mga tao nga nakakita nga he was a divine being. Tumanasayran nga si Jesus dunay duha ka nature. He is a fully human being and he is also fully a divine being. So that is the mystery of Jesus nga in our finite mind, sa atong tawanon na yun nga panghuna-huna, malisod yun na to sabton nga fully human, unya fully divine, inguna na ang nature ni Jesus, unya kita nga mga tao, maglisod ta niya nagpasabot, pero mao ka na ang ipadayag sa balaan nga kasulatan. So, because Jesus, He is one with God and He incarnate in the human flesh. Unya pag-incarnate niya, nahimo siyang kauban nato, nahimo siyang tao, and that's why when he was hung on the cross, his humanity died, but his divinity remains with him. So, inguna na ang ato nga, ang ana nga panglantaw nato who Jesus is. Now, diri sa ato nga lesson, gipasantop diri nga kini nga mga miracles ni Jesus nga ginahimo, doon na ni upat ka mga impact nga posible nga mahitabo sa tao. Gihisgutan din sa atong lesson nga una din it is possible nga ang mga tao nga nakakita sa miracle ni Jesus, ang mahitabo, it was, yun sa atong lesson, it was time of turning away from Jesus. Posible kuno nga ang impact sa usa ka tao, mutalikod hinuon sila sa ni Ginoong Hesus. Ang other pod nga impact nini mga miracle ni Jesus, ang uban nga mga religious leaders nga gisgutan din sa ato nga lesson, ang ilang pagkabuta diha sa espirituhanon, mo labi pagyud pagkabuta sila sa ato pa deepening blindness gingon din sa ato nga lesson. Unya ang ikatulo diri, ang uban pod, ang epekto ani nga nagplano na hinuon gyud sila nga si Jesus pation. O ang ikopat niini is that others a time to believe that Jesus was the Messiah. So dunay upat ka impact kining mga miracles nga gihimo ni Jesus as we look into our study for this week. Ang uban mutalikon ni Jesus, ang uban ang ilang pagkabutak mulalong pagyud, ang ikatulok ilan nung patyon si Jesus, unya ang ikaupat, this is for the believer. Nga nituo sa miracle ni Jesus og nahugot ang ilahang pag-alagad nga na si Ginoo. So,
asa man mo aning upat ka mga tao nga nagsaksi sa mga miracles ni Jesus. If you were on the time of Jesus, kung kita to ang mga tao, asag hatani. That is the question for us nga angay nato nga pamalandungan. But I believe, basin po doog tuatan ni atong panahona, we will be among those people na nakakita sa miracle ni Jesus, and immediately we have to believe that this person is not just an ordinary person, but indeed, He is the Son of God, nga gipadala sa kalibutan, nga maghatag og kaluwasan kanato pinaagi sa atong pagtuo kaniya, and He is the Messiah, the incarnate Son of God. So, ngun ani ang ato nga lesson sa ato nga pagtan-aw sa ato nga author niini. Then, diri sa Lunes o sa Monday, you have discussed this already, nga this is about the miracle of Jesus feeding the 5,000. I will not touch this so much mga kapaglaom, kay gihisgutan na ni Pastor Roxy atong niagi. Ato lang makita din nga this miracle nga gihimo sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Actually, dili yun ni 5,000 lang, kundi maybe about 15,000. Kay wa man giihap ang mga babae ani. Kung magtiayon ang niadtok, sa ato pa, doon na po another 5,000 ka mga kababainan. Unya kung nagdala og tag sa kaanak, so it means nga niabot na og 15,000. So kung duha ka bukang gidala pag yun, so it is most likely mo range ang gipakaon ni Jesus to about 20,000. That is my common nga pagpanlantaw ni ining mao nga feeding of the 5,000. Kay mga lalaki ramang good ang gihap. And this miracle ni Jesus, this is kanang gilantaw, gi-compare ni siya sa deliverance sa Israel, sa dihang gutom sila sa espirituhanon, gikuha sila gikan sa Israel, unya Ginoo nag-feed, nagpakaon kanila ugmana dito sa kamingawan. And this is also a comparison. Si Jesus also nagpakaon po ni atong mga tao nga gutom, samtang si Jesus nagwali not only the physical but also the spiritual food kagikaon ni mga tawhana. So very meaningful kayo nga pagtuon, and it was well discussed by our teacher. Nato ang discussant niya to si Pastor Pido utong niagi nga Lunes. Now, dirita sintro sa ato nga pagtuon sa adlaw nga Martes o sa Wednesday, Merkulis. Atong makita diri ang story gasunod lang ni sila murag continuous sa kay part 1 o part 2. The healing of the blind man. Part 1, then diri sa Merkulis is part 2. Now, atong tanawon ang mao nga sugilanon. Ato lang i-summarize gamay, no? Aron makita nato ang mao nga sugilanon. This is the miracle of Jesus nga iyang giayo ang usa ka tawo nga butak. Ug kining mao nga tawo giayo ni Jesus nga buta gikan pagyud sa iyahang nga pagkatao. So pagkatao niya gikan sa iyahang inahan, sa taguangkan siyang inahan, buta na siya. Unya, one day, nagiani ni Jesus, niya pagkagian ni Jesus, uban siya mga disciples, o uban po siguro sa crowd, niingon sila kang Jesus, Rabay, kinsa may nakasala, kinibang maong tao, o ang iyang ginikanan, nga buta man ni siya nga pagkatao. So ilang giling, nga kining maong tawanak, na tao ni siya nga butak, tungod kay ang iyahang mga ginikanan, nakasala. Mo maguni siya ang common kaayo nga mentality sa una nga mga panghuna-huna sa mga tao. At least at the time of Jesus or even to the Old Testament time nga ang matao nga may kapansanan, that is the result of sin. Mo gyud ang ilang nga gitan-aw. In referring niining mga teksto nga atong makita dinhi sa Exodus 20 verse 5 nga ang mga Israelhanon
niabot kanila ang daghang mga balatian tungod kay nagsupak sila sa kabubuton si Ginoo. So dunay mga plague, dunay mga sakit iniabot kanila. And we have also in 2 King chapter 5 verse 15 to 27, this is also the story of Gehazi nga nakasala siya. So tungod siyang sala, gitagaan siya og sangla. So ang sakit ni Gehazi, it is the result of sin. And we have also in 2 King chapter 15 verse 5, this is the story of, I guess this is the story of Asariah, nga gitagaan po og sakit sa Ginoo nga sangla. And the same also, there is a 2 Chronicles chapter 26, 16 to 21. This is also the story of King Asariah, nga gibadlong si Ginoo, gihikap siya si Ginoo, tungod kay wala niya sundag yun ang kabubuton si Ginoo. He allowed the idol worship sa iya nga panahon, so ang Ginoo naghatag kaniya og kining sangla or leprosy sa ilaha nga panahon. So imong makita dre nga ang concept, ang unahuna sa mga Hudiyo ni atong mga panahona at the time of Jesus, ang ilang unahuna gyud basta kay naa kay balatian, na kay kapansanan, sakit, unsa baka nang at murag grabe gyud kayo. All they think is that kining tawhana nakasala ni siya. But our lesson is trying also to give us the balance nga pagpanghuna-huna nga dili ang tanan nga mga kasakit nga miabot sa tao as a result of sin. Because we have also the story of Job, ni Job, nga gitugutan sa Ginoo nga sakiton siya sa yawaan. We know the story of Job. Grabe gud kayo ang mga event nga makita nimo nga si Job. Grabe gud kayo ang kasakit nga nang abot, namatay ang mga anak, dayon tanan niya manghayop. You know the story, no? O niya, eventually, ang iyang mga barkada, nibiya siya, and what is worse, ang iya nagyong asawa, gibiyaan siya. So, wala nagpasabot nga si Job nakasala, munang niabot niya itong daghan kayo nga mga pagsulay niabot siyang kinabuhi. But it is also the works of the devil nga mo hinungdan nga ang tao nga musafir. So, it doesn't mean mga kapaglaom, mga kahigalaan, kaigsuunan, kaya kung na ay mga kalisod nga miabot sa atong kinabuhi, tungod kay nakasalata. Kung dili, this is also the work of Satan, nga iyatang kastiguhon, iyatang tagaan ng mga pagsulay, aron dili ta makapadayon sa pag-alagad. And this is to give us an understanding nga kung si Job nahimong magmadaogon sa pag-alagad si Ginoo with all the trials, if we will hang on Jesus, if we will hang on God, kaya muduol yun ta sa Ginoo, mudot yun ta sa Ginoo. Bisag unsa ang ato nga sitwasyon, just like Job, mahimo pod nga magmadaogon ta sa mga daghan kaayo nga pagsulay. So, atong tanawon, let us balance, nga yes, it's true, nga dunay consequence ang atong mga sala nga nahimo, doon na po'y mga panghitabo sa atong nga kinabuhi nga it was caused by Satan. But however, gihatagan tagpang panglantaw sa Ginoo nga we can overcome all of these trials, all of these crucibles, nga mga pag-antos nga niabot sa ato nga kinabuhi. Now, when the disciples, ingon sila, Lord, kinsa may hinungdan ani nga kining maong buta, natawo siya nga buta, sala ba ni siya ang binikanan? But I like the answer of Jesus. If you open your Bible, there is John chapter 9, kung inyo ning tanawon, in verse 3, Jesus answered, it was not that this man sinned, dili tungod kay kining tawhana nakasala, kining niyang buta, or his parents, but that the work of God might be displayed in him. Kung dili hinuon, ang buhat si Ginoo mapadayag diha kaniya. So, ang simple kaayo nga tubag ni Jesus nga wala niya gi-blame ning ginikanan aning tawhana nga nakasala siguro ni mao ni nga buta niyang anak o kinibang bata apod nakasala mo ni nga kini tawhana baka mo ni nga
nahimo siya nga nabuta. But the answer of Jesus, but the works of God might be displayed. So, imong makita din nga, gisultihan sila ni Jesus nga, dili na ta mo blame ug unsa man ang katarungan. Pero, the most important thing nga gisulti ni Jesus, nga kining maong tawhana, buta ni siya, pero karong panahon na inyong makita nga ang himaya sa Ginoo mapadayag pinaagi kaniya. Because Jesus is going to heal iyang ayuhon kining maong tawhana, iyang ayuhon ning tawhana gikan sa pagkabuta. Then, we know the story nga ang maong tao nga buta gikan sa pagkatao. Even today, I don't know if there is that discovery now in medical science nga ang usa ka tawo nga butak, kanang pisok na daan ang iyang mata sa pagkatao, wala nay kalimutaw baka. Pagkatao niya, kung mao na ang iyang kahimtang nga buta na gyud siya, I don't know if there is a study or discovery sa medical science nga maayo ang maong buta. I think so far murag wala pa na siya nahitabo. So, di gani siguro pwede o kanang dayon ka ng mga tao bitaw nga dayon kamatay, idunit nila ang ilang parts, ilang lawas, kaon niya nga mata, then ibutang sa usa ka tao nga buta ang mata nitong hapit nang namatay. I don't think that would work. So, this is very impossible nga ang maong tao makakita. But Jesus, iyan nga giayo kining mao nga tao, miraculously iyang naayo ning mao nga tao. And this miracle maghatag unta og pagpanlantaw nga ang nakakita ni atong mao nga miracle, they will believe that Jesus is the Son of God, that Jesus is truly divine being. Pero again, ang reaction sa ubang mga tao, just like the Pharisees of old, ang ilang nga gihimo, ilang condemn si Jesus, kay si Jesus naghimo og miracle, and this was during Sabbath. So imo ning makita, and we will see that in a little bit sa ato nga pagtuon karon. Now, what is the process sa pag-ayo ni Jesus ning maong tawhana? Kung inyong natun-ani, very amazing nga si Jesus niluwa siya sa yuta, unya iyang gikuha, dayon iyang gimasa to, nahimong lapok, nahimong mud, giingon di sa Bible. Unya sa diha nga na iyang na himo na og lapok ang maong yuta sa iyang salayba, sa iyang sa ning salayba, kining iyang luwa. So, o sa iyang laway, no? Laway, salayba. So, pagka human naghimo ni Jesus yan, gibutang niya dito sa mata sa maong buta, nga tao, or batanon. Kunya sa dihang gibutang niya dito, iyang gi-anoint, gibutang niya sa mata, niya iyang giingnan nga lakaw dito sa siluma. Unya, hugasi imong mata, aron maayo ka, makakita ka. So, gidala ang maong nga tao. So, kay gingon man rin nga lakaw, di po to siya makatultol dito kay butaman. So, somebody must have guide this blind man. So, ato siya sa siluwang pole, gihugasan niya ang iyahang mga mata, unya, paghugas niya, nakakita siya. And this is a miracle nga no human being can perform except you are God. So the idea din mga kaigsunan sa atong lesson is pointing us back to Genesis chapter 2 verse 7. Sa diha nga ang tao gihimo sa Ginoo gikan sa abog sa yuta. Di ba gihimo ta sa Ginoo gikan sa abog sa yuta, then gipurma niya unya nahimong sama sa iyang dagway, o sa dihang nahimo na ang tao sama sa iyang dagway, iyang gihuyupan sa ginhawas kinabuhi, og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So this is the way how God created sa tao dito sa tanaman sa Eden. Now, in this particular situation, you may wonder, hibulong siguro ta, ano man nga si Jesus nagkuha man og mud, nagkuha man og abog,
Dahil niyang giluwaan, dahil iyang gihimo nga mad, gibutang niya sa mao nga mata. According to sa atong nga lesson, nga it is possible that Jesus made clay to provide the blind man that was missing from the womb. So, kung unsay nakulang niya ito, pagkatao niya, butaman siya, unya, ang nakulang niya, ang mataman, wa siguro maayo paghimo o nabikil baka dito sa ilalom sa tiyan, whatever the reason. So, Jesus took the mud, unya, what seems to be lacking sa maong nga tao, gihimo ni Jesus ang mud, unya, gibutang sa maong mata, unya, naayo ang maong mata. So, kanay bitawng mamalita og mga butang, unya, na kulangan og pisa, mura og dalimtan siguro sa factory og butang og mga pisa, so mupalita para nga ibutang para makumpleto. This is a possible explanation. Ngano nga si Jesus nagkuha og mud, kay that was kay mao to ang kulang nga element sa iya nga pagkatao nga nabuta siya, siguro wala makumpleto to dito. So that is the idea, the connection of creation. This is actually not simply a miracle nga gihimo ni Jesus, nga kanalang gihilantan, giayon ni Jesus, kanalang very simple lang kaay nga balatian. But the idea is God create. Nga ang Ginoo nag-create og mata ni ining maong butak nga iyang gibutang sa mata sa maong butang nga tao. So whatever element nga nakulang, Jesus originally pick up sa element sa tao nga iyang gihimo dito sa tanaman sa Eden. What is that element nga nakulang sa maong buta? Nagkuha si Jesus o niya iyang gibutang sa maong mata, iyang gi-anoint ang maong mata, aron nga ang maong mata makakita. So this is actually God created the eye ni ining maong butak aron makakita. So that is the idea. And with that idea, ato untang makunik nga si Jesus is really a creator God. That Jesus is really a creator God. And that is in John chapter 1, verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was God, and dwell among us, no? And that refers to Jesus. And everything that was made through Him. Kaya pinaagi lang yun ni Jesus. So, here, atong makita, nga, John is trying to portray, yan gustong ipasabot, nga si Jesus is the creator. Ang buta nga tao, ang nakulang niya mao ang iyang mata, nga pisok baka ni iyang mata, nga kinahanglan siya og makakita. So, Jesus pick up the mud, yung himo ang mud, gibutang niya sa maong mata, gi-anoint niya sa maong butang nga tao, and that person nakakita mga hinigugma kong mga kaigsunan kapaglaom. So, Jesus, in this particular parable, was presented, this particular miracle, John presented Jesus as the creator. He who create humanity dito sa tanaman sa Eden, who also create the eyes of this blind man aron ang tao nga makakita. So, ingon ani ang muni ang usa sa importante kayo nga atong makita mga hinigugma ko nga mga kapaglaom. Then we see, din hinasad, ato pong makita sa atong lesson, nga dunay duha ka contrast. While this man was able to see, na ayos siya, mga kapaglaom, nakakita na siya, na wala nang iyang pagkabutak, ato pong makita nga ang mga religious leaders, the Pharisee and other religious leaders, mga Sadduceo siguro ni ato po nga panahon ang ilang pagkabutak na spiritually nisamot pa og kalalom ang ilahang pagkabuta. They saw the miracles of Christ. Yeah, He create the eyes of this blind man. Unya, this is something for them, yang mutuo sila nga this is not an ordinary work of man. Pero ang hitabo, while this blind man
naayo siya, unya nagtuo siya nga ang nag-ayo niya is really mighty, is really a prophet, is really the works of God. But the Pharisees at this time is accusing Jesus of breaking the Sabbath. So, imong makita din there is the work of God against sin. Ang nakita sa mga Pariseo, Jesus was committing sin. Kay nag-violate siya sa Sabbath. But in the other hand, ang mao nga blind man nakita niya the works of God, the wonderful works of God to save a sinner, to heal a sinner, to heal spiritually the sinner, to heal also the physical condition of this blind man. So there is this contrast, sin and the works of God. Now, ato makita din there was this argument between the kining blind man and the Pharisee. Kung tungod kay ang mga tao, makakita naman yun sila nga, uy, kining tawanak, buta man ni kaniya to, pero nakakita naman. So, ilang yung i-confront. Siya ba yun? Siya ako yun tong buta. Siya yun ang buta. Unya, gidala nila dito sa mga religious leaders. Pag abot nila sa mga religious leaders, gipangutanan nila, kinsay nag-ayo kanimo? Ay, so, wa ko kakita. Kaya buta ko siya in town. Wala ko kakita. Pero iya kong giayo. Giyon sa kanya pag-ayo. Gibutangan niya og lapok ang akong mata. Niya, giadto ko sa Siloam. Niya, naayo ko dito. So, daghan kayo ang mga question. Kaya murag dili yun sila makatuo. Actually, ang ilang mga questions, ila lang yung itong gusto ipiton tong maong nga tao o gusto lang ipaabot sa maong congregation. Ni ato nga panahon na nga ang gihimo ni Jesus was sin. Kay kung tinuod pa siya nga prophet, nga naman nga iyang gi-break ang Sabbath. Dapat nagpahulay siya. Dapat dili niya ayuhon katong maong blind man sa panahon sa Sabbath. But you know, wa nila nasabti nga ang buhat sa Ginoo, ang pagbuhat og maayo sa Sabbath when it is needed, wala yun na siya problema. Pero kung imo lang po nato nga mamerkado ta, tuyoon yun po nato nga dili ta musimba kay manghatag tag pagkaon nito nga pwede ra mahimo nato some other days, I think that is a problem. Pero there is a need, this person nakita yun ni Jesus, nagian ni Jesus, unya that was the time nga si Jesus must do a miracle, must perform in order to glorify the Father. Nga? Aron nga mahimaya ang Ginoo siya nga gibuhat. So, that is how we see sa ato nga lesson in Tuesday nga God or Jesus was performing this miracle. It's for the glory of God. Nga ang Ginoo, the Father, will be glorified with the Son. Nga mahimaya diha kauban siya nga anak. So, ingunani ang nahitabo. So, the accused Jesus of Sabbath breaking. Mao ni siya ang ato pud bitaw hatagan og pagpamalandong nga when we do good works on Sabbath, wala gyud na siya problema. Pero kung imo pong i-compromise ang imo hapon nga pagsimba, kay tuyoon lang yun po nimo nga manghatag ka o mga sinako-sako nga bugas ni atong mga nagkinahanglan, lahi po na siya nga sitwasyon. So, ato yun i-balance, yes, we can do good on Sabbath, but it is not advisable nga we have to be out just to do something good when it is time for worship. So, actually, ang mao nga sitwasyon, nahitabo ni siya just outside the temple. Nga si Jesus may be about to enter to worship. So, ingon ani ang mao nga sitwasyon.
So it is not a violation to do good on Sabbath. And it is even good nga maghimo gyud ta og maayo. But firstly, dili gyud ta malimot, this Sabbath is intended for worship. But in your way, intan paingon ta dito sa simbahan. If you are a physician, example, there is a call for you nga kinahanglan sa imuhang immediate nga attention because you are the expert. You are a specialist in nga area. So yes, you can go and heal that and give that medical attention ni anang maong tao nga nanginahanglan. So that is just so simple. I just remember some story sa amo nga panahon where we were in college na may kauban nga nagmasakiton. I think I have shared this story diri. I think si Judge Di Bieso, nagkasakit siya and it was really in need of a doctor. So naay usa ka physician nga tuwa dito sa congregation. There was an appeal of the church pastor, I guess, nagkinahanglan yun og doktor dito sa hospital kaya there is an emergency. So the doctor, instead of worshiping, yatog yun siya dito sa clinic, dito sa Mountain View College, and he was able to save the lives of Judge Sibiso and I think the other two yato nga situation. So, that would be okay. Pero, dili po maayo nga maghimo na lang tag mga excuses parang di ta mo ato sa simbahan kay maghimo lang tag maayo on Sabbath. So, Jesus was accused of doing good on Sabbath. But remember, Jesus is the Lord of the Sabbath. Now, wala matagbaw ang mga parasyo, ang mga religious leaders. Ilang yung ipatawag ang ginikanan. Tinuod ba yun nga iyong anak buta de nakakita? So niingon ang ginikanan nga, tinuod yun nga buta na siya o nakakita. Unya, ilang yung gipiit pag yun pagpangutana. Kinsa may nag-ayuan eh. Unya nakahibaluman ang maong maginikanan nga kung ilang isulti nga si Jesus, posible nga ipagawas na sila dito sa lugar dito sa pagsimba nila. So ingon ang maginikanan, pangutanan ninyo kay tigulang naman ang amuang anak na naman ay buot. So pangutanan ninyo. So gipangutanan nila. Gipatawag na putong maong buta. O ilan na pong gisukit-sukit pag-ayo. Yeah, there is this important point nga ako nakita din eh. Samtang nga ilang gipangutana ang maong nga buta. Kinsa magigayo nimo? Asa naman ron siya? So, ingon siya nga, si Jesus man to, nga mo'y ako nadunggan nga si Jesus to siya. Unya, ilahang gilugangan pagyud og lalom-lalom og piit-piit pagpangutana ang maong nga buta. Unya niingon na hinuon ang buta nga I think we can read it here. And so they began again, they said again to the blind, what do you say about him? Unsay mo kasulti mahitungod atong nag-aayo kanimo? Since he has opened your eyes. And he said, he is a puppet. Siya pupitan ning katong maong tawanan himo kanako. Pero giingon sa verse 18, the Jews did not believe that he has been blind. Nga buta siya, muna nga gitawag ang minikanan. Then, atong i-continue ni. And, unya, okay, di apa padayon nini. Gipatawag na po na ang ginikanan, for the second time. Unya, now this is the argument. Yun siya, ganong inyo man kong pangutanan na po og usob. Diba ako naman mong gisultihan? Do you also believe? Nagtuo basad mo nga magtuo basad mo ani ni Jesus? Or do you want him to become his disciples? Apirting sukuan nila mga kapaglaom, mga kaigsunan. So ilang giingnan ang maong tao nga ikaw nataw ra ba ka sa sala. So gabi yun nilang sukua. Nyan ingon pa sila nga di mi mutuwa na niya. Kay wa mi ka ilan niya, wa gan mi kay balog, asa na siya gikan. So ang maupod nga buta nag-argue pod siya.
kung wala mo kay balo nga asa ni siya nga gikan, pero naghimo siya og maayo. So, kinahanglan mo nga mutuo kaniya. So, this is their argument. Nga, ayun na, the man answered, why this is an amazing to you? Anong may bulong mo man mo ni ani niya? You do not know where he comes from, and yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. But if anyone is a worshiper of God and does His will, God listens to him. Unya ingon siya, never since the world began has it been hid that anyone opened the eyes of a man born blind. So, ingon ana ang nahitabo. Then, ingon siya, do you also believe nga, do you like to be also his disciple? And do you also believe him? Dito na, ilanang gipagawas ang maong nga butak. Pwede na yun nilang sukuak. Now, atong makita din nga ang mga leaders nini nga panahon na, the religious leaders, they were so blinded sa kamaturan. Instead, nga ang mga miracles ni Jesus nga ilang nakita, mutuo na gyud sila. Di na gyud sila magduha-duha. Gani, among themselves, debate na sila hinoon. Nag-away na sila. Kay ang argument is, kung iyan ni sa Ginoo, sa ato pak, kay nag-ayo man siya og masakiton, maayo siya nga tao. Sa ato pa, iyan ni sa Ginoo nga kabubuton. Kay ang Ginoo, kung ang tao nga dautan, dili maka-perform, dili makahimo og mga miracle sama niini. So there is this argument sa ilaha nga sa grupo nga kining tawanak ihagyon gikan si Ginoo. Kay nakaayo man siya ni ining mao nga buta, wa pa man so kanahitabo ni. Unya kung dautan ni gikan ni sa yawa, dili ni siya makahimo og sama ni ini nga mga miracle. So, naa ang ilang argument. Pero tungod kay gihimo man ang maong miracle sa panahon sa Sabat, muna nga nagdagdako ang ilang nga pagtuo nga si Jesus, violator of the Sabbath. Therefore, dili siya takos nga pagailhon nga tao nga matarong, dili siya takos nga pagailhon nga Mesiyas, dili siya takos pagailhon nga anak sa Dios tungod kay nag-violate siya sa Sabbath observance. So, iyon na ang ilahang panglantaw ni Jesus. But for those others, sama ni ining maong butang nga giayo ni Jesus, ang iyang pagsalig ni dugang pahinuon og samot sa diha nga iyang nahimamat si Jesus. Ni dugang nahinuon og pagtuo siya nga si Jesus is not simply a prophet but also the Son of God, a divine human being nga nag-ayo si iya nga balatian. Og nisamot pagyud hinuon ang iya nga pagtuo nga si Jesus mao ang maghatag kaniya og kaluwasan. And along with this blind man nga nabuta nga nakakita nga nituog yun nga si Jesus gamhanan nga si Jesus anak sa Ginoo nga si Jesus mao ang magluwas sa katawan sa mga tao nga nahulog sa pagpakasala. There is that also group of believers ni Jesus, but the religious leaders, they were against with Jesus. Then when they meet with Jesus, atong diri sa Bible, when they meet with Jesus, atong mga Pariseo in verse 40 and 41, some of the Pharisees near him heard these things and said to him, "Are you also blind?" And Jesus said to them, "If you were blind, you would have no guilt. But now that you say, we see, your guilt remain." So, ang mga religious leaders na nakakita sa maong
miracle ni Jesus, they will become more guilty kaysa maong buta nga tao. Kung ikaw usa ka buta, nakakita ka, wa ka makakita sa mga miracle si Jesus, so doon ay reason nga dili ka mutuon ni Jesus. Pero kung ikaw nakakita sa miracle ni Jesus, unya dili ka mutuo, imong gibutahan ang imong mata sa kamatuoran, you are more guilty sa buta nga wala makakita. But this blind man, makakita siya, na-restore ang iyang sight, mituo siya ni Jesus, mituo siya nga si Jesus the Messiah, nituo siya nga si Jesus is the Son of God, so dako kayo og panalangin nga niabot siya nga kinabuhi. The question is it also possible, mga kaigsuunan, mga kapaglaom, nga the truth is before us, pero we close our eyes. Ato lang piyong ang atong mga mata. Kay baluta nga mo ni ang insakto, pero ato lang yung gitabunan ang atong mga mata. Tungod kay kita baka ang leaders church, bisag kay baluta nga sayop na, tabunan na to, bisag ordinaryo ta nga membro sa church, pero nahibalutan nga sayop na, we just tolerate it to happen. Mga kaigsuunan, mga kapaglaom, something for us to consider. If the Lord has shown to you the right thing, insakto gyud nga butang nga pagahimuon, unya ato ipadayon ang pagsira ang ato nga mga panglantaw sa insakto, mapariho ta ni ining mga parasyo dinhi sa ato nga lesson. Instead, mahimo unta ta nga mga tao nga ang atong mga mata nga nga buta sa kamatuoran, buta spiritually, nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, nakadungog sa mensahe, pinaagi sa mga lawiton pinaagi sa mga pagwali, pinaagi sa atong mga pagbasa, mabli ang atong mga mata nga musalig kita ni Ginoong Hesus. So, ingon ani ang ato nga lesson ni ini nga tunga-tunga sa simana is just simply focus on the blind man that Jesus healed. You can review the story. You can read the whole chapter of John chapter 9, and you will appreciate the beauty of this story that points to Jesus as the Creator, that points to Jesus as the Son of God, that points to Jesus that He can do miracle nga imposible kaayo sa tao, but Jesus can do it because He is a divine human being, the Son of God, nga gipadala din sa kalibutan, nga kung doon na tayo pagsalig o pagtukan niya, makabaton ta og kalawasan. On our spiritual blindness mawala when we have Jesus, and of course, bisan pa og naputay uban siguro mga balatian, by His grace, posible po na nga mga ayo. But there are really some limitations sa ato mga sitwasyon, nga mga balatian po nga dili maayo, but whatever the case, musalig lang ta sa Ginoo, kung dili ta mga ayo sa atong mga balatian, dito na sa langit ayohon si Ginoo, mabalik ta sa into the full image of God that was lost in man when we are restored back in heaven sa pagbalik sa atong Ginoo. So daghang kayong salamat mga kaigsunan. Atong time sakto-sakto gyud, di madugay alas 7 na, o akong paglaom, mga pagampo, our lessons that we have this evening, doon na tayo nakutlo. And study more sa ato nga lesson. God bless you and more power in the Lord. Have a good night kaniyong mga kaigsunan as you have a good night this evening. And also, doon na pa ba programa sunod ani? O pero kung wala na, more power to you. Let us bow our heads for prayer. Ginoo, salamat kayo nining panahon sa tunga-tunga sa simana that we have studied your lesson, and allow us, the Lord, that
spiritual lessons that we have learned from the story of this blind man that Jesus healed through the mud that was put or anointed into the eyes of the blind man. Lord, we knew that there is nothing impossible with you, Jesus, and so we can trust in you, O Lord. And thank you that tonight we will have a good night rest and wake up tomorrow and do our work and be happy to serve you. Thank you, Lord, for answering our prayers. Bless all your people. In Jesus' name I pray. Amen.